Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure, panibagong dayo, panibagong napakaraming pelagic ang amin pong nasumpungan. Kaya tara, samahan niyo po kami sa aming adventure na ginawa sa lugar po ng Linapakan at ma-explore ang mga hidden spot dito. Back out man. Magkain, wag magalit. At kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, huwag kalilimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pakipana na rin po ang notification bell para laging updated sa mga bagong adventure na gaya po nito. Kain tayo. Boy. Mula sa beauty. Good morning mga ka-adventure. Baka naman. Kahit madali na malubat. Tara. Dahalan sa baba bay. At syempre kulang ang amin pong adventure dayo na gagawin kung wala kaming baong blue tea dahil ito lang ang magsusustain sa amin pong mga gadgets na gagamitin sa kahit na anong adventure na gagawin namin sa amin pong mga cellphones at mga gadgets na dala-dala, lalo na sa mga GoPro na ginagamit pang take ng video underwater. Maagya man to na to kay dul dikit-dikit raman to. Bagay, dolo ta dito. Malayo po ang amin pong biyahe papunta sa unang spot at syempre pinaplano na rin namin ni Kuya kung ano po yung mga possible at mga bagong spot na amin pong pwedeng explore along the way hanggang mapuntahan namin yung mga pangarap lang namin dating puntahan. Dito na kami sa spot. Start the day and again thank you so much and have a blessed Sunday ahead po sa ating pong lahat. May the Lord God bless us all and we'll continue to serve and praise Him kapag nasa inland tayo. Wala akong churches sa island, so we'll spend the Sunday day dito sa laot. Kaya tara mga adventure, samahan nyo kami. To God be the glory. Let's go. At dito pala sa aming unang spot na pinuntahan mga ka-adventure, ang pinakahuling spot na dinayo namin bago namin sinagawa ang dayo na ito. At sa ating pong unang pagsisid ay eto, nang habol kagad tayo ng surahan or blue spine unicorn. Kaya lang medyo may kailapan ng isang mga ka-adventure at confident ako na sumisid kasi malinaw naman ang visibility. Hindi ko napansin na ang lalim na pala ng paghabol ko sa kanya mga ka-adventure. Nasa 17 meters na ako. Panibagong pagsisid mga ka-adventure dahil may natanaw akong harlequin sweet lips dito. Kaya lang medyo may kailapan naman ang isang to. At wala nga palang agos. Kaya hindi rin kami nakakita ng mga pelagic. Unlike the last time nung nandito po kami galing, napakarami mga mamsa, kawayanon, malaguno, at kingmak. At ang ating pong muling paalala sa ating mga kapwa local spiro na kung ano ang pamamaraang mas bihasa po tayong gawin, yun na lang muna po ang gawin natin. Kung dive bomb, wala naman problema. Kung ambush, wala din problema. Nasa sayo yan. Alam mo ang sarili mo, kaya kung ano ang mas mainam na paraan kung paano ka effective mag-hunt, yun ang gawin mo. Basta lagi po natin tatandaan mga ka-adventure, mga kapwa local spiro, never push beyond your limit and no fish worth our life. Tandaan po natin palagi yan. Lagi natin yung ulit-ulit yan kahit manawa man kayo. Dahil nga, isipin natin na sa bawat pagsisid na ginagawa natin, mayroong pamilya nag-aantay sa atin pag uwi sa bahay.
Ang daming attempt ng pag-ambush or panalambang ang ating pong ginawa mga ka-adventure. Kaya lang medyo matamlay talaga ang pagkakataong ito. Low tide pa sa umaga. So inaantay talaga namin kung kailan magbabago yung galaw ng agos. At pagkaahon namin, since na wala kaming masyadong isang nakikita, ay hindi namin kailangan magpatumpik-tumpik at lipat kagad ng panibagong spot na nasa ganun ay makasumpong kami kung ano ang dapat naming maklaim na blessing sa araw na ito. Kaya pagkaahon ko mga ka-adventure, tinawag ko kagad si kuya at diretso akit ako sa bangka at dahan-dahan na rin naming sinundo isa-isa ang amin pong mga kasama at pagkalipat nga ng bahura or spot ay kakain na rin kami. Pula na naman. Right, naka-rebus, no? Mga on na eh. Olo. That's it. Hindi talaga mapapantayan ang sarap at linamnam ng sariwang isdang huli mga ka-adventure. Dugtutuna pala ang amin pong ulam, tinilaw at sinigang na huli ni Silent Hunter Spiro Bugoy. At pagkarating po namin sa ikalawang spot ay nagkatunaw muna kami at naunang bumaba si Silent Hunter Spiro Bugoy at si Batang Spiro and nakahuli na sila ng mga dugtut. Kaya lang yung kay Silent Hunter Spiro Bugoy ay hindi niya napakinabangan mga ka-adventure. Pinagkaguluhan ng pating ang naisampa namin na dugtut yung kay Batang Spiro lang. Nasampa na ni Bata ang kanyang dugtut. Ang kay Silent wala. Pero panoorin niyo yung video. Yan! Kung paano dinumog ng pating yung ano niya, dugtut. Alright. Dara bro. Na-excite kaming bigla mga ka-adventure sa pagbaba kasi marami daw dugtut na umaaligid-aligid at napakarami din ng pating. Pabilisan ito kapag nakatira ng dugtut, dapat maganda ang pagkakatama or i-second shot kagad or lapitan at tusukin yung mga pating na possible na umagaw sa mga mahuhuli namin. Pero pagdating namin sa spot or pagkababa namin mga ka-adventure, naglaho na parang bula yung mga dugtutuna, pati rin yung mga pating. Paisa-isa na lang ang pumapanik kaya kami ni Native Channel ay lumangoy at dahan-dahang in-explore ang isla mula sa kanan papunta sa kaliwa. Hindi na kami masyadong lumalalim mga ka-adventure kapag nag-a-ambush kasi nakapana si Batang Spiro is in 5 meters lang. Kaya ang ginagawa namin, dinadalasan na lang namin yung pag-a-ambush at dito sa mga area na may malalaking bato kami nagtatago kasi may mga biglaang sumusulpot na mga isda dito. Nawala na talaga yung mga pelagic mga ka-adventure kaya change target tayo. Territorial naman ang hulihin natin. This time nakatanaw ako ng coral trout
Yung isa ay nakatutok sa akin, isa naman ay ayan, naka-side view lang at dahan-dahan natin kino-close yung gap nang bigla sila nagulat. Pero buti na lang lumapit pa rin yung isa at na-secure naman natin. At ito ang ating naging kauna-unahang isda sa maghapong ito mga ka-adventure simula pa kaninang umaga. Malapit na pala naming masuyod ang harapang bahagi ng isla mga ka-adventure dito sa pinapanaan namin. At maya-maya lang ay nakatanaw sana ako ng malaking barakuda. Great barakuda, more than 10 kilos na sana ang isang to. Kaya lang medyo mailap naman. Kaya nung hindi ko siya napana, agaran kaming nagsagawa ng panibagong plano at lumipat at magtuklas pa ng panibagong bahura. At dun sa sunod na pinuntahan namin mga ka-adventure, dun kami nakasumpong ng unexpected blessing na halos isang oras lang or less than ang amin pong naging paninisid. At sobrang dami kagad ng blessing ang nakuha namin, kagaya ni Batang Spiro. Pagkababa niya lang, dugtuto na kagad ang sumalubong sa kanya. Magbukas sa ranuan. At hindi nagtagal pagkababa ko mga ka-adventure, napakalaking tangigi ang dumaan sa akin, kaya chinis kagad natin ito ng konti. At ayun, tinamaan naman mga ka-adventure. Confident ako ng konti, even doon na hindi ko talaga sure na tumagos ang pana, pero malapit lang naman siya at malaking isda. Kaya magkaahon ko, since na magkakalapit lang kami, as kagad ako ng second shot. Napakalit lang ng bahurang ito mga ka-adventure, kaya dikit-dikit lang din kami. At ayan, approaching na si Silent Hunter Spiro Bugoy para i-secure ang ating pong King Mac. At buti na lang talaga mga ka-adventure, second shot, ito ang advantage talaga. Dahil panoorin nyo po kung ano ang sumunod na nangyari nung nitry kong i-secure yung isda. Kasi nga, nung paghugot ko pala ng shaft, sa balat na lang sumabit. Tuluyang nakawala sa akin pong shop ang King Mac mga ka-adventure, pero ayan, napakaganda ng pagkakatama naman ni Silent Hunter. Kaya siya na rin ang nag-secure ng isdang ito. Ito po ay nasa estimated 12 to 13 kilos ang laki ng King Mac na ito mga ka-adventure. Diyan sa may sugat sa tiyan mga ka-adventure, lumusot yung ating pong shaft, kaya lang nahugot ito papunta sa kabilang side. Kaya yun nga, sa balat na lang sumabit, pero praise God kasi na-secure pa rin natin. Isa ito sa pinakamalaking King Mac na nahuli namin dito sa area na ito mga ka-adventure. Ayan, fish is secured. Hindi pa man ako nakakabalik sa area kung saan ko napana yung tangigi mga ka-adventure. Nakatanaw na naman ako ng tangigi at natanaw na rin pala ito ni Silent Hunter Spiro Bugoy.
at kanya pong dahan-dahang sinusundan at nag-iipon siya ng hangin at nung malapit na sana siya, bigla niyang nakitang hinahabol ko na pala mga ka-adventure. Kaya when I finally meet the gap at nag-side, pull kagad ang trigger at tinamaan naman mga ka-adventure. Powerful ang isang to kasi tingnan nyo naman yung buya. Talagang lubog-lubog niya. At dahil magkakalapit lang kami mga ka-adventure, nandyan kagad sila sa tabi ko para sundan ng isda at i-secure ito. Kasi nga wala kaming pakialam kung sino may pinakamalaki, pinakamaraming huli. Kasi ang isda naman ng isa ay isda naming lahat. Kailangan na namin gawin, isiguraduhin na dapat yung isda ay maiaho namin. Ayun, na second shot na ni Silent Hunter mga ka-adventure. Kaya ayan, binilisan ko na rin po ang aking pong pagbatak at confident na ako kasi may pangalawang shaft na tumago sa katawan ng isda at siguradong hindi na yan makakawala. Napatanong si Kuya bakit nagtatawa na kami ni Silent Hunter Spiro Bugoy. Ang sabi ni Bugoy, ang bilis mo naman, sinusundan ko pa lang, ikaw nandun na sa ibaba at titirahin mo na yung tangigi. At nung siya naman ang sumubok, sabi niya, hindi ko pwedeng gayahin ang ginagawa nyo, baka mamatay ako dito. At ito na naman mga ka-adventure, pagkabalik ko kung saan ko nakita yung dalawang King Mac, nandito may sumalubong na namang King Mac sa akin mga ka-adventure, pero this time medyo maliit ito ng konti. At sobrang confident ako sa tama ng isang to, pero syempre kailangan pa rin i-secure, kaya nandyan pa rin si Silent Hunter Spiro Bugoy. Pangatlong beses na rin siyang magsi-second shot sa tangigi nakita natin, at nahuli na rin natin. Grabe talaga si Lord magbigay ng blessing mga ka-adventure. In just mga less than 10 minutes, nakasecure ako ng tatlong naglalakihang King Mac. Kaya tuwan-tuwa din si Bugoy. Kasi nga, taga second shot siya.
Sobrang unexpected talaga mga ka-adventure ang spot na to, even doon na medyo malabo yung tubig at nagbabadya ang masamang panahon sa paligid, pero hindi namin alintana kasi nga kailangan mo na namin i-claim yung grasya na nakalaan para sa amin at napakaganda ng flow ng agos sa area na to at akyat talaga mga pelagic mga ka-adventure dahil halos yung buong area ng Bahura is puro bait fish ang nakikita, kaya naman sobrang active ng mga naglalakihang kingmac at dugtutuna at yung malaguno pala ni Batang Spiro na umaabot sa halos tag-4 o 5 kilo. Abangan din po natin sa kanyang pag-upload ng video. Meron akong baong-baong mga malilit na gomang bilog mga ka-adventure at nilalagay ko po ito sa flapper kasi naguguluhan ako tumingin sa akin pong flapper na nakabuka. Gusto ko is nakaipit lang siya at sa ibaba ko pala ay nagsagawa ng paninisid si Batang Spiro at yun nga, malaguno yung kanya pong hinahunting dito kasi hindi naman siya nakakita ng kingmac pero nakasecure na siya nung dugtutuna kanina at nung pagbalik ko sa area kung saan ko nakikita yung mga isda at nahuli nating mga kingmac, eto nagpangabot kami ng native channel at ayan, twinning ang amin pong pana na gamit. Parehong 120 cm cuttlefish carbon barrel po ang gamit naming pana. Pero pagkatapos kong agawin yung akin pong pana ay may dumaan na namang dugtutuna sa akin mga ka-adventure, kaya chinase ko ito ng konti, naspok pa, lumayo bigla. Pero paglingon ko ay ayan, bumalik mga ka-adventure. Buti na lang ay tinamaan ng pagtira natin. Pagka-secure ko ng isda mga ka-adventure, tawag kagad kay kuya at nag-decide na rin kami na marami pa mang isda sa area pero kailangan na naming itigil muna ang amin pong paghahunt dahil po may nagbabadyang unos na parating at mahigit 1 oras pa ang amin pong biyahe patungo sa isla kung saan kami magpapakubli at magpapalipas ng gabi dahil nga masama na talaga ang lagay ng panahon nung hapong pag-adventure namin. Buktot. Ay, bundak. Loko. Ito yung tempo nito. Ha? Grabe. Lo! Ikaw! Pero, thank you Lord. Thank talaga si Lord pag nagbigyan ng blessing. Unexpected! Lord! Dali pa akong dugtot. Let's go!
Ito yung dahilan mga ka-adventure bakit kami nagmamadaling umalis na at magtungo sa area kung saan kami magpapakuble doon sa cove. At nung sinundo nila ako galing pong Dipnay ay doon na rin kami nakapagpakuble at sobrang payapa po ng dakong iyon na kahit lumakas anong klase mang hangin ang dumating ay wala pong problema at wala din pong alon. Pero syempre nag-ask na kagad tayo ng guidance sa Panginoon na whatever na sitwasyon na meron kami, we're claiming our safety sa kanya pong patnubay at syempre sa blessing. Ang ating paglalayag, nandito na kami sa area kung saan kami matutulog mamayang gabi. Sa limutan panahon. Pit na naman tayo tumutulog. Pero ganun pa man, papasalamat kami sa guidance and sa blessing. Sa damakmak na blessing ang aming mga ka-adventure, tayo ito maaga pa habang mahina-hina pa yung ulan. Kasi pag lumakas ito mamaya, nako, yari na. Okay na yan. Ito, ulam namin. Bugtot, nahuli ni Silent Hunter. Yes, yo. Pinilo. Sa libo man na kayo lagi kay aray ko. Yan na. tayo. Yan ang mamasa. Tayo lang magkain. Tayo. Kaya ba tayo mga kasbero? Ito yung ulam natin. Inihaw na ano? Na... Bugkot. Na dugtot tuna. Bugkot. Bukay na pagdungabong. Kahit man ilaw bong. Ilang rapay? Okay rapay? Pay. Okay na no? Pay, okay rapay. Ikaw na pay. Ano? Ano mga plato na ito? Saan tulos rin? Nagigan na ganyan. Ayam-ayam siya. Sa bawal ba? Wakalugdang ilaw. Okay na kayo na. Pay, okay na pay. Ang ilaw makalugdang. Okay na. Kaya lang bro. Kira ko. Basta gutom mo kira. Okay Jud, okay na Jud. Lubot sa kaldero kaya po. Kita. Pay good. So guys. Sinsya naman sa mga anak ng mga pobre ha. Right. Kaon yun eh. Sinsay dami ko na sa kaon. Gawa na itong service phone na eh. Saan spirit po. Dara. Oh. Asin. Tamaktan. Kaya. Meaning lapta ni kuwala na eh. Kaon magkagulyang. Uwan man. Kaon na lang ay nagsaba dia. Kaon na lang magyaw-yaw pa ka. Kaon na lang dia. Wa tay mahimo kay guwan na. Tay magawa na kay yaharong pan. Yahang kon pa na. Mulukwa kinwa. Kain guys. Oh, masol mo ni ano. Dili kay tayo ng mga adventure wa tay mama. Alright. Uwan pa. Uwan ta. Aray ko. Tuto ko niyan eh. Right. Back out man. Magkain, wag magalit. Alam niyo yung ulan, pagalitan niyo. Sarap. Yo, matanak yo. Uwan ng pera yo, hindi ka makapunit yo. Yaw mabangkaw. Tapos na kaming maghapunan mga adventure. Ano ba, slide na to, no? Kanya-kanya muna kaming tinginan dito. Kanya-kanya na lang muna kaming tinginan dito. Kung paano kami natutulog. Aray ko. Tiong-ong. Magtiong-ong kami mga ka-adventure. Non-stop ang uwan. Yan mga ka-adventure. Idala ko listahan. Shout out muna tayo. Ako may salaot si Juben. Tsaka yung bisita namin si Raymond. Milabo. Tapos na kasi ng bagyo. Hindi lang. Shout out muna tayo. Shout out muna natin yung pinaka nag-comment si Noriel Dalisay. Top 5 natin JH Abanilla, Steve Kerr Moral, Mix Channel, Boy Tornado, and si Andrew Del Rosario. And shout out din natin sila Jason San ng Bicol, Roel Manais ng Kuwait, Narcilito Nisnisan, Alma Garben, Al Rubio, Moy Moy 23 ng Antique, Noli Asuncion, and Anthony
Dawuan. Alcones family ng Mindoro, padyak ni Ian ng Mandaluyong. Paul Di Luna ng Samar, Tres Labanda. Miss Angel Hernandez. Kenji Navarro, James Istalane. Gerald Rosiana ng Pra. The Jernags TV, Leo Generosa, Catherine Caranzo, Rene Alice ng Pasay, Lance 5 ng Liluan, Sarenas family ng CDO, Kabahar family ng Libuna, Miss Rosalino Campo ng Las Vegas, Calma June ng Pampanga, Rosen Elizalde, Lorenzo family ng Pampanga, Zarong family ng CDO, Johnny and Richelle Midayo ng Mandaluyong, Kent Alister, Layson Katadma ng Cebu, Bobby Gaba, Alfonso family ng Bohol, Idol Terso Manulat Laureo and Team Naranda ng Canada, Kuya Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May Stakyo ng Solid Harawas Hong Kong Chapter, Miss Manit Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manaloto, Miss Christine ng UAE, Miss Oliva Mendoza, Miss Emma Gokong, Miss Maita Purino ng UAE, Miss Glenda Banster ng Perth, Australia, Miss Elisa Gomez, Miss Teresa Lawigan, Miss Sarah Jenso, Miss Sabina Schmed, Miss Jen Agno, Miss Jen Amor, Miss Jen Witherspoon, Miss MM Yamada ng Japan, MMC, Miss Alin Tandog ng Hong Kong, Miss Mai Bugawisan, and si Master Rich ng California, USA. Master Ray Dubibar by Alvic and Miss Manilyn Paner and the Chicago Friends, Lipay Lifestyle and by Roel Paras ng Bindoy Negros, Bro Roel Balabo ng Saudi, Joel Sunobaldi ng British Columbia, Abubakar Absalom, Datu and Mike ng Bacoor, Richard Caldamo, ako Dan Clarkson, Undisputed, Isaac Parongao, Lady Ann Salado ng Cebu and Apostol family, Pai Joy or J Cueva, Peter Boctola ng Sikihor, Chad Summers ng Panglao Bohol, Francis Alvios, Arnulfo Bulay, Arnulfo Travel Agency and Ticketing Office ng Dapitan, Rolly Gabriel, Jesse Baong ng Rizal, ADR TV, Dayuday family ng Bohol, Pisquera family ng Jensen, Jerry and Pedraza family ng Batangas, Jerome Naag, Erwin Aton, Gretchen Copia and family, Mr. Salonga ng Pampanga, Ellery Claire Pistola tayo ng Baguio, Bossing na Herb, and si John Habunan ng CDO, Jonathan Bernabe ng Korea, Albert Teokson, Marjon Langara ng QC Banawe, Samang Rodel Official Salva ng Tayabas Quezon, Jake TV, Ryan Akotayan, and si Tita Plantita ng Pampanga. At sa mga di ko na shoutout, we'll see you sa ating susunod adventure. Ciao! At hanggang dito na po muna ang adventure natin sa ating day 1 mga ka-adventure, at ating pong abangan sa aming day 2 na napakarami din ng blessing na nakuha namin. Maraming salamat, to God be the glory and God bless us all. Let's go!